Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So, praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So, tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure natin na na-share na natin ito sa ating mga timelines. Huwag natin kalimutan na habang ongoing po yung ating gawain, active tayo na nag-engage. And syempre, na-mention na natin lahat ng ating mga disciples, leaders, and especially yung ating mga invites. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya ni-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams sa pamamagitan ng isang awitin. Nagpapakumbaba sa'yo, O Jesus. May dalang awitin, mga panalangin, nananabik sa'yo, aking Jesus. Ikaw ang kasiyahan ng aking puso. Narito nagsusumamo, hayaan mong maging pagpapala sa'yo, magpagkailanman. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus, magpagkailanman. Sa iyong kalwa
So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makakarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everybody na tayo ay maging active sa ating comment section habang nakikinig tayo ng message. Huwag natin hayaan na tayo ay ma-distract, but lahat po tayo maging active na nagpa-participate and nagko-comment sa ating comment section. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. So for our speaker, he is the senior pastor of CGS Paliparan. Let's welcome Pastor Ray Mir. Magandang gabi po sa bawat isa na nandito ngayon. Una, pinapasalamatan ko ang ating Panginoon sa kabutihan at katapatan niya. Unang-una sa akin at sa bawat isa na nandito ngayon sa gabing ito. At ganun din, nagpapasalamat ako patuloy sa aking mentor sa kanilang pagbibigay ng pagkakataon makapagbahagi ng kanyang mensahe o mensahe ng ating Panginoon. So sa ating pong pagsisimula, kay nais ko pong hilingin sa bawat isa na bigyan taon natin ang mensahe ng Panginoon. Ano man ang mga distraction sa paligid natin, lagi nating tandaan na ito'y mensahe ng Panginoon na bigyan po natin ng paggalang at pagpapahalaga. At ganun din po, magandang gabi sa mga disciples, sa mga nanay natin at mga tatay natin, at sa mga iba't ibang lugar. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Okay, so tayo po ay manalangin sa pagsisimula ng gawaing ito. Dakilang Diyos, patuloy ka naming pinupuri, ninuluwalhati at dinadakila sa pagkakataong ito. Sa gabing ito, Panginoon, wala kaming ibang pagkakatiwalaan kundi kayo, ang kapangyarihan nyo, ang anointing, Panginoon, ay maranasan, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. At sa pamamagitan ng mga salita mo na mapapakinggan nila, Panginoon, dalangin ko na ito'y makapagbabago ng buhay nila, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa bawat mapapakinggan nila ay kanilang maipapamuhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras pong ito. Patuloy po akong nagtitiwala sa inyo na magagawa ko to sa kapangyarihan na ipagkakaloob mo, Panginoon, para sa akin. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po ay magsisimula na sa ating pong salita ng ating Panginoon. So nais ko pong ang bawat isa ay ituon natin ang ating sarili sa ating pong babasahin. Matatagpuan po natin yan sa John chapter 4, verse 34 hanggang 36. Ito po ang nakalagay po. Gagamitin ko pong translation Tagalog. Okay, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Verse 35, hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa ay anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. Verse 36, ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't kapwa nagagalak ang nagtatanim at ang umaani. So ang ating pong pag-uusapan o paksa na ating pong tatalakayin sa umagang ito ay pinamagatan ko siyang Harvester of Souls. Ibig sabihin sa Tagalog, tagapag-ani ng kaluluwa. Ibig sabihin tayo po yun.
Okay. Ito po yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, ang mag-ani ng kaluluwa. Okay. Ako naniniwala na kapag lead tayo ng Holy Spirit, nasa atin yung tinatawag na passion. Higit sa lahat, sa kung saan yung mission na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Naroon yung pagsisikap natin, pagpupunyagi natin na magawa yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Kasi naniniwala ako na kapag ang Holy Spirit ay nasa atin, nasa puso din natin yung pagmamahal, pag-ibig sa mga kaluluwa. Kaya, mga kapatid, hindi ang pagdalo sa gawain, pagsayaw, kantahan o fellowship ang pangunahing purpose ng church. The main purpose and activity of the church should be to introduce people to Jesus Christ, the only one who can give or who can save them from their sin. Yan po yung primary or main purpose and activity of the church. Kaya, we need regularly to remind ourselves that those who do not know Christ will spend eternity in the lake of fire. Mahalaga yan para magawa natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Laging nasa isip natin yung maaaring mangyari sa mga tao na nasa paligid natin. Kung hindi natin gagampanan yung pinapagawa sa atin ng Panginoon o yung primary purpose ng church. How easy it is for us to see the outward trappings of this life in the life of those who do not know Christ and think that they are okay. But what does it profit an individual if he gains everything in this world has to offer and yet loses his own soul to eternal hell? So, di ba? Kung isipin po natin, binanggit yan ng Mark chapter 8 verse 36. Sabi nga sa Mark chapter 8 verse 36, yung nabanggit ko kanina, for what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his souls? Diba? Anong saysay? Kahit makamtan mo lahat ng bagay dito sa mundong ito, kung ang kaluluwa naman o kaluluwa mo ay mapupunta sa impyerno. Walang kabuluhan. Kaya, no disciples left out the instructions to preach the gospel. Kailangan natin ibahagi o ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo. Kasi naniniwala ako na ito'y passion ng mga disciples ni Christ. Kapag disciple ka ni Christ, mainit ka pagdating sa pag-abot ng kaluluwa. Now, think about the metaphor Jesus uses in those last two verses of the book of Matthew chapter 9, the metaphor of a harvest. Sa verse 37, then he said to his disciple, the harvest is plentiful, but the workers are few. In verse 35, therefore, beseech the Lord of the harvest to send out the workers in his harvest.
As I consider that metaphor, communicates such a positive outlook according to Jesus. There are multitudes of people all around us who are spiritually ripe for the harvest. They are ready to put their faith in Jesus and be rescued from their sins. Jesus also says something very similar in John chapter 4, verse 35. He tells to his disciples, "Do you know that say, there are yet 4 months, then comes the harvest? Look, I tell you, lift up your eyes and see that fields are white for harvest." In other words, they are ready to be harvested. Ibig sabihin, handang-handa na silang anihin. Kadalasan, pinapahintulutan natin ang ating sarili na naniniwala sa kasinungalingan na ang uri ng tao na nakapaligid sa atin ay hindi interesado kay Jesus. At sila ay merong matitigas na puso sa salita ng Diyos. Kaya naging resulta nito, iniisip natin na kahit ibahagi natin si Jesus sa kanila, ay hindi sila makikinig. Yet Jesus says, that is simply not true. Hindi totoo yun. Even though there are many people who are intended to uninterested in the gospel, there are many others who are actually ready to embrace the gospel. Ibig sabihin, handang-handa, may mga tao na handang-handa. Although may mga tao na tingin natin, hindi sila interesado. O may mga tao talaga na hindi sila interesado, pero may mga tao na interesado sila. Kasi malinaw yung sinabi ng Panginoon eh. Binanggit niya, sabi niya, anong sabi niya dyan? Handa ng anihin. Pero hindi sinabi ng Panginoon kung sino yung mga aanihin natin. Basta sinabi niya, handa na sila. In fact, there are countless multitudes all around us who are ready to embrace the gospel. The main obstacle, as we see back in the passage, is that there is a labor shortage. Yun ang problema. Hindi problema yung mga tao. Ang problema, kulang tayo sa manggagawa. Kulang tayo sa mga nagre-response para gawin yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Yun ang problema. There simply are not enough laborers to bring in this massive harvest that is out there. The harvest is plentiful, Jesus says, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Yan po yung sinabi ng Panginoon. Maliwanag po yung sinabi ng Panginoon. Ang problema ay laborers. So nakita niya kasi maraming hindi nagre-response. Although nandyan na yung mga dapat po nating abutin, pero ang problema, marami sa atin hindi nagre-response doon sa sinasabi ng Panginoon na nangangailangan ng laborers. Kaya tayo po yun. Hindi pwede na tayo ay mga disciples ni Christ pero wala tayong ginagawa. Actually, ang ine-expect sa atin ng Panginoon, tayong mga disciples, dapat mga laborers tayo. And that certainly a need. But according to Jesus, it is apparently not the most pressing need. Instead, the most pressing need is the need for more laborers. And that, I believe, is the main idea of this passage. Laborers ang kailangan ng Panginoon. The greatest and the most urgent need in this world is in the need for more gospel laborers. Yun po yung kailangan ngayon. Again,
Uulitin ko mga kapatid, the greatest and the most urgent need in this world is the need for more gospel laborers. Bibigyan ko ng linaw mga kapatid. We're not just looking for a numbers here. We are looking for a faithful gospel laborers. We are looking for people who are interested not just sitting on a pew or on Sunday, but in actually embracing the calling Jesus give us of being missionaries in our day-to-day lives. Yan po yung ine-expect sa atin ng Lord. Yun po yung inaasahan niya na maging missionary tayo. Kasi may mission tayo na pinapagawa niya. Ang tanong, are those that kind of people in our church? Yan ba yung church natin na lahat ay missionary, lahat nag-aabot ng soul? Kasi yan po yung inaasahan ng Panginoon eh. Alam niyo mga kapatid, ito yung gusto ko ipakita sa inyo. Ang CGS Philippines, dapat hindi siya katulad ng cruise ship. Not even battleship. Dapat ang church o CGS Philippines is like an aircraft carrier. Dapat ganyan ang CGS Philippines that is continually equipping people and sending out Sunday after Sunday to be a missionary in their day-to-day lives throughout the week. Yan ang dapat. Katulad ng aircraft carrier. Alam natin yon kung ano yon. Dapat ganun po. That's why we're pursuing here. Not personal comfort, but gospel impact. Kailangan tayong maging aircraft carrier. We want our Sunday morning service to be, in essence, a school of leaders training, equipping you to take the gospel to your families, to your neighborhood, to your workplaces, and to your schools, or even to the ends of the earth. Kaya that's why we need to recite the Great Commission every day. Go and make disciples to all the nations. Kailangan lagi natin mabanggit sa bibig natin, go and make disciples to all the nations. Dapat paulit-ulit yan. Kasi ito yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Spiritual harvest of soul is the result of God's work in the heart of man. Kaya dapat puso mo to, puso ng mga disciples to. Kung wala sa puso mo, yung bagay na to kapatid, ibig sabihin lang, walang bagay na ginawa pa ang Diyos sa buhay mo. Kasi kapag gumawa ang Diyos sa buhay natin, dapat ramdam natin na meron tayong puso para mag-abot ng mga kaluluwa. Actually, hindi natin to pangangambahan eh. Hindi natin katatakutan. Kasi bakit? Ang Diyos naglagay sa puso natin ito. Walang takot, walang pangamba. Ang laging nasa puso natin, may maligtas, may mga tao na dapat tayong maabot. Jesus' heart graves over every soul. God graves because those who die without Christ never know how much He loves them. Kaya, ang question dito, bilang harvesters of soul, anong dapat mong gawin? Anong dapat kong gawin?
Kung ako ay inatangan ng Panginoon para mag-abot ng kaluluwa o para mag-harvest ng kaluluwa, anong dapat kong gawin? Una, share Jesus Christ whatever possible. In Matthew chapter 9, verse 35, tingnan po natin yung nakalagay po dito. Nilibot ni Jesus lahat ng bayan-bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. So makikita po natin, walang pinapalagpas ang ating Panginoon. Kung saan siya napadako, kung saan siya napunta, lagi ipinapangaral niya ang mabuting balita sa mga tao. Kaya share Jesus whatever possible. Ganun din tayo. Kahit saan ka. Kasi sa bawat lugar na napupuntahan natin, niloob ng Diyos yan kasi merong commission na dapat mong gawin ay ang mag-abot ng mga kaluluwa. This is a huge task that every generations of disciples must take very seriously. Totoo yan, mga kapatid. Task po natin yan na kailangan natin, lalong-lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, kailangan ng mga tao ang ating Panginoong Hesukristo. At tayo yung instrumento upang maipabot natin sa kanila si Kristo. 2 Timothy chapter 4, verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Command yan ni Apostol Pablo. Pagsikapan mong gawing iyan, napapanahon man o hindi. So makita po natin, ano sabi niya? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napapanahon man yan o hindi. So wala pong dapat humpay ang pag-share natin ng gospel. Huwag nating aksayahin ang panahon, huwag nating aksayahin ang oras. Kung si Satan, double time siya na kumikilos at ginagawa yung mission niya, dapat higit tayo dyan. Dapat sa bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos, dapat i-share natin ang Ebanghelyo ni Kristo. Tandaan po natin, we are not responsible for the previous generation or even the future generation beyond our time. But we will be held liable for our present generation. Ito yon. Ito yung panahon na yon. Ito na yung panahon na dapat kailangan natin mag-abot ng kaluluwa. Maraming napapahamak. Maraming naliligaw. Maraming nasisira ang buhay. Kaya dapat, ito yung pag-ukulan natin ng pansin. Kontento ba tayo? Tayo lang naligtas? Pero paano sila? Paano yung mga tao na nasa paligid natin? Tandaan po natin, there are people living around us who don't know Jesus Christ and are not in a saved relationship with Him. It may be someone you know at work or schools or from recreations activities. It may be even be a member of our own family. The next door neighbor or Facebook friend. Who is going to tell them the good news or the gospel of Jesus Christ? If you don't. Sa tingin ninyo, mga kapatid,
kung hindi ka magsasabi sa kanila tungkol kay Kristo? Sino ang aasahan mo? Sino ang aasahan natin? Tandaan po natin, nilagay tayo ng Diyos sa lugar na yan na kung saan tayo dahil may mission tayo na dapat nating gampanan. Sabi nga ng Bible gumising tayo. Ito na yung panahon na dapat gumising tayo. Kasi ang panahon ngayon ay pasama ng pasama. Hindi pabuti ng pabuti, kundi pasama ng pasama. Kaya dapat maging masipag tayo na pinapahayag ang Ebanghelyo ni Kristo. Kasi ito yung pag-asa at ito yung makakapagbago ng buhay ng tao. Wala nang iba pa ang ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo, ang pinakahigit na paraan na maipakita natin na mahal natin ang isang tao ay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo sa kanila. Wala nang iba pa. Kaya dapat araw-araw, bago tayo lumabas sa ating bahay, nag-pray tayo. Nadalhin tayo ng Diyos sa mga tao na nangangailangan ng Ebanghelyo sa kanilang buhay. Alam niyo po ba, sabi ng mga tao, magpakabuti ka lang, sa langit ka na. That is lost man with religion, kapatid. Disciple is a person na ang puso ay nabago at may pagmamahal sa kaluluwa. Kaya, mga kapatid, ang gagawin nito, aabutin niya yung mga tao. Panunumbalikin niya sa Diyos ang mga tao. Hindi siya papayag na hindi niya ipapahayag o maipahayag ang Ebanghelyo ni Kristo. Yan ang disciple kasi nabago yung puso niya. Mga kapatid, kung ganito yung puso natin, ibig sabihin, naranasan natin talaga yung pagbabago na ginawa ng Panginoon. Pero kung wala sa puso natin itong mga taong ito na nasa paligid natin, ibig sabihin, wala tayong naranasan na pagbabago mula sa ating Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, bilang harvester of soul, anong dapat nating gawin? Work hard to reach the lost. Kapatid, hindi madaling gawin ang mag-abot ng taong naliligaw. Kasi kagibat yung hard work Pagdating sa salitang hard work, marami tumatanggi dito, maraming umaayaw. Mangilan-ngilan lang ang mga nagko-commit dito. Gusto kasi ng mga tao sa loob ng church yung madaling trabaho. Ayaw nila yung mahirap na trabaho. Tandaan po natin, hindi po tayo makakaabot ng kaluluwa ng walang pagpapagal, walang paghihirap. Para makaabot tayo ng kaluluwa, kailangan kasama yung paghihirap. In Romans chapter 1 verse 15, so for my part, I am eager to preach the gospel to you, also who are in Rome. So yung word na ginamit dito ni Apostol Paul, I am eager. Ibig sabihin mayroong hadlang, may mga may mga balakid, may mga problema. Pero alam niyo po ang puso ni Pablo, I am eager to preach the gospel. Dapat ganun po tayo. Sinisikap natin maipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo kahit mahirap. Alam niyo, mga kapatid, grabe ang pinagdaanan ni Pablo kung titingnan po natin. Kung pag-aaralan natin ang Biblia, napakahirap ng pinagdaanan ni Pablo. Maibahagi niya lang ang salita ng Diyos sa mga tao. Ang tanong ko, bakit niya nagawa yun? Kasi, alam niyo, si Pablo, tinitignan niya rin yung mga taong naging kaugnayan niya. Ibig sabihin may discipler din siya. Nakita niya yung pagpapagal niya.
sa Kanya, mailapit niya lang sa Panginoon. Actually, kinakatakutan si Pablo nung mga panahon na yon. Kasi si Pablo, pumapatay yan eh. Pero hindi nagsawa yung mga tao o yung tao na nagdala sa kanya. Kaya nung nakakilala si Apostol Pablo, kita po natin, hindi po niya kinalimutan yon yung mga tao na naglaan ng kanilang paghihirap, maabot lamang siya. At higit sa lahat, mga kapatid, kasi tunay niyang naranasan si Jesucristo sa buhay niya. At yun ang sinasabi ko, kapatid, hindi mo iindahin ang mga hirap na mapagdadaanan mo kung talagang totoong naranasan mo si Kristo. Kahit na mapahiya ka pa, kahit na iimbaras ka pa ng mga tao, o kaya'y tatalikuran ka ng mga tao, o di kaya'y pagtatawanan ka ng mga tao, ipapaabot mo pa rin sa kanila si Kristo. Kasi naranasan mo si Kristo sa buhay mo. Pero kung hindi mo naranasan si Kristo sa buhay mo, konting hirap lang yan, tatalikod ka. Iiwanan mo yung pinapagawa sa iyo ng ating Panginoon. Kaya ako naniniwala ako na hindi mo hiindahin ang hirap, maabot mo lang ang mga taong naliligaw. Talagang sisikapin mo na maabot ang mga tao kasi kung hindi mo gagawin yon, mapapaimpyerno sila. O ba? Pag wala kang Kristo, impyerno patutunguhan mo. Yan ang totoo. Hindi nagsisinungaling ang Biblia, impyerno, patutunguhan ng tao kapag wala siya kay Kristo. Kaya dapat makita natin yan. Kaya dapat mahabag tayo sa mga tao na kahit nahihirapan tayo, kailangan maiparating natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanila. Sabi ng Bible, in Proverbs chapter 11, verse 30, "He that winneth souls is wise." Alam niyo, nakakatuwa itong sinabi dito sa Proverbs eh. Sabi niya, paano yung mga hindi nag-share ng gospel? Paano yung mga hindi nagtuturo ng Ebanghelyo ni Kristo? Ano yun sila? Di ba kabaliktaran ng wise, bubo? Mangmang. Di po ba? Sabi niya dito, matalino daw ang mga tao na inaabot yung mga kaluluwa. Binabahaginan ang mga tao. Okay? Matalino daw yon. Kaya kung ako sa'yo at hindi mo matanggap na bubo ka, mag-win soul ka. Kasi sabi sa Bible "He that winneth souls is wise." Totoo yan eh. Hindi ako nagsisinungaling, totoo eh. Pag hindi ka nag-share ng gospel, mangmang ka. Okay? Kaya nga, salamat, ikaw ay naligtas. Meron kang buhay na walang hanggan. Pero kung ikaw ay wala kang nagagawang bunga sa Panginoon, ay hindi ka matatawag na wise ng Panginoon. Soul winning, kapatid, something more. That's the Great Commission. Niligtas ka ng Panginoon, nilagay ka sa church, inayos yung buhay mo para magamit ka rin sa marami pang kaluluwang sira ang buhay. Maraming kaluluwang mapapahamak sa impyerno. Tandaan mo, kapatid, itong sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakapag-abot ng kaluluwa, makakapagpanumbalik ng tao sa Diyos nang hindi ka magpapagal. Mali ang isipan na kusa silang lalapit sa Diyos dahil sila'y pinili ng Diyos. Mali yun. Okay?
Merong pinili ang Diyos, pero hindi sila magkukusa. Pinagtatrabahuhan yan ang pag-abot ng kaluluwa. Romans 10 verse 15, sabi niya dito, how will they preach unless they are sent? Just as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news of good tidings. Grabe, di ba, mga kapatid? Ang binigyan ng praise ay yung mga taong naglalakad dala-dala ang Ebanghelyo. At ang sinabi diyan, beautiful. Grabe, di ba? Ang sarap pakinggan na ang ganda, pero sa paa pala yun. Dala-dala ang Ebanghelyo, hindi sa mukha. Kaya mga kapatid, hindi yan nakukuha sa ganda o kagwapuhan na lalaki. Kung gusto mo na mataguri ang kang gwapo at pugi, okay, gamitin mo paa mo para magbahagi ng salita ng Diyos. Given na yun. Magandang pagmasdan yung paa mo kasi dala-dala ang mensahe ng Panginoon. Pati mukha mo, pati pagkatao mo, maganda na. Okay? Yun totoo po, mga kapatid. Kaya kapatid, kung ako sa iyo, huwag kang manatili sa comfort zone mo. Stay out to your comfort zone. Sabi ng Biblia, kay inam pagmasdan, di ba? Kay inam pagmasdan ang paang dala-dala ang mabuting balita. Kay inam, kay ganda. Kaya, huwag mong sayangin ang paan na yan. Ang paang yan binigay ng Diyos para lumakad ka, dala-dala ang pag-asa sa tao. Ang Ebanghelyo ni Kristo. Kung hindi natin tatrabahuhin, wala talaga tayong mailalapit sa Diyos. Wala. Hindi tayo makakapag-ani, kapatid, ng kaluluwa. Inuulit ko, hindi tayo makakapag-ani ng kaluluwa pag hindi po natin tatrabahuhin ang mag-abot ng kaluluwa. Alam niyo, mga kapatid, alam ko, mahirap ang mag-abot ng kaluluwa. Pero mas mahirap kung makita mo ang mga mahal mo sa buhay patungo sa impyerno. Okay? Mas mahirap yon. Kaya alam mo, ang pinakamasaya o pinakamasayang bagay na mararanasan mo sa mundong ito ay ang pag-abot ng kaluluwa na mapanumbalik mo sa Diyos. Yung makita mo yung mga pusakal, yung mamamatay tao, okay? Yung mga gumagawa ng lahat ng kasamaan, pero nabago ng Panginoon. Okay, napanumbalik mo sa Diyos, napakasayang pakiramdam yun. Hindi masusukat yung saya meron sa puso mo. Kung merong nagpapasaya sa puso mo, kapatid, mas higit na magpapasaya sa'yo sa puso mo yung tao na makikita mo na isang masamang tao pero nanumbalik sa Diyos dahil sa'yo. So, pangatlo, mga kapatid, rewards await the persistence in winning souls. Alam nyo, pag tayo nagtiyaga sa pag-abot ng mga kaluluwa, expect tayo na may blessing. Look at your Bible in the book of John chapter 4 verse 36. Sabi dito, ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't kapwa nagagalak ang nagtatanim at umaani. Ulitin ko, ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. You see,
kapatid, yung sinabi dito ni Apostle John, sabi niya, may kaukulang balik yung bagay na ginagawa ng isang nag-aani. May gantimpala. Kaya may naghihintay na gantimpala sa bawat isa sa atin na yung nagtitiis siya, nagtsatsaga siya para abutin ang mga kaluluwa. Kaya, mga kapatid, huwag tayong magsawang mag-abot ng kaluluwa. Kasi nakikita ng Panginoon yan eh. Yung mga pagpapagal mo eh. Yung paghihirap mo. Nakikita niya yan. Hindi tulog ang Panginoon. Lalo't lalo na ay yung pag-abot ng kaluluwa. Ano nga ba ang mga posibilidad na mararanasan natin na paghihirap, mga kapatid, kung tayo po ay nag-aabot ng mga kaluluwa? Siyempre, unang-una dyan, kasi naranasan ko rin to, yung pagtatawanan ka, yung ipahiya ka, yung tatalikuran ka. Ang pinakamasakit pa din dito, yung sasaraduhan ka ng pinto. Diba? Siguro may mga ilan dito nakaranas ng ganyan. Ito pa, meron pa. Usigin ka. Pagbalakan ka pa ng masama. Diba? Yan yung mga paghihirap na mararanasan natin, nagagawin ng mga tao. Bagamat ang intention natin sa kanila mabuti. Pero ito yung response ng mga tao. Pero huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Okay, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ipagpatuloy natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sabi nga ng Romans chapter 8 verse 18, ito po yung encouragement ng Lord. Sabi niya, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. So makikita po natin yung, ibig sabihin, ito yung mga nararanasan natin, pero nagtitiis tayo. Kasi gusto natin ng tao, mailapit natin sa Diyos. Sabi niya, yan ay pangyayaring kasalukuyan lamang. Pero, itong pinakamaganda, sabi niya, hindi maihahambing ang kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Okay? Iyon pa lang, yung statement pa lang yan na sinasabi sa atin ni Apostol Pablo, parang nakakagaan na ng kalooban natin yan. Kahit naghihirap tayo para abutin ng mga tao, pero nakakagaan ng kalooban kasi hindi natin ma-explain kung ano yung kaluwalhatian na yan. Pero basta may kaluwalhatian na nakahanda para sa atin o ihahayag sa atin pagdating ng panahon. Doon na natin, kapatid, malalaman kung ano to. Sa ngayon, hindi natin, o bahagya lang, yung alam natin na sinasabi dito sa kaluwalhatian. Pero doon sa langit, pagdating ng panahon, masusurprise tayo dahil sa mga bagay na paghihirap na ginawa natin sa pag-abot natin ng mga tao, mapanumbalik sa Panginoon. Kaya kapatid, kung ikaw, natakot, nawalan ng pag-asa dahil sa mga nagawa ng mga tao sa iyo nung inaabot ninyo sila, ito yung pangako ng Diyos. Lagi mong tandaan na balang araw, matatanggap mo yung kaluwalhati ang mahayag sa atin balang araw. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa kung nakakaranas man tayo ng mga ito sa pag-abot ng mga kaluluwa. Tandaan po natin mga kapatid, magaang lang itong nararanasan natin. Sa ngayon, hindi katulad ni Jesus, binato, inakusahan. Kahit si Pablo,
Ilang araw siya sa dagat, palutang-lutang. Dahil sa Ebanghelyo ni Kristo. Para lang maibahagi niya ang Ebanghelyo ni Kristo. Hindi siya nawala ng pag-asa. Alam niyo, lagi nasa isip niya kasi hindi mawawalan ng kabuluhan ang kanyang pagpabagal. Yan ang nasa isip ni Pablo. Kaya nasulat niya ang 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Huwag kayong matinag. Magpakasipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. So makita po natin, kaya niya nasulat yan kasi marami siyang pinagdaanan sa buhay dahil sa Ebanghelyo ni Kristo. At maaari sa ngayon, nararanasan niya na yung bagay na pangako sa kanya ng ating Panginoon kasi nasa langit na si Apostol Pablo. Alam niyo, naalala ko noon mga kapatid, nung kabataan ko pa lang o ng young people pa lang ako, inutusan kami ng pastor ko na mag-share ng gospel sa monumento sa Caloocan. Una, iniisip ko na napakahirap ang gagawin namin. Kasi napakaraming tao. At iniisip ko rin, baka tanggihan ako. O di kaya, hindi pansinin, pagtawanan. Sa totoo lang talaga, kapatid, mahihain ako noon, nung wala pa ako sa Panginoon at bago pa lang ako sa Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, ang nagpalakas ng loob ko, yung binanggit ng aking pastor mula sa salita ng Diyos. Ang sabi niya, nakikibahagi ka sa paghihirap ni Kristo. Kapag ginagawa mo yan, at sabi niya, isa pang binanggit niya, yung bagay na yan na nararanasan mo, may nakahandang gantimpala para sa iyo. Alam mo, yun po yung nagpalakas ng loob sa akin. At isa pang bagay, ang di ko rin makakalimutan ng mga kabataan ko rin, yung pastor ko biglang tumayo sa loob ng LRT. Tinawag ako, sabi niya, may isang kabataan dito na magpapatotoo sa inyo kung paano siya binago ng Diyos. Alam niyo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto ko sanang umalis, pero umaandar yung train. Baka kung gagawin ko yon, instead ang tao mailapit ko sa Diyos, ako ang mapapa sa Diyos. Kaya alam niyo mga kapatid, tumayo ako, nagpatotoo at ipinangaral si Kristo. Natutuwa ako kasi, alam niyo, maraming tao tumanggap kay Kristo. Yan yung mga bagay na naging karanasan ko, na pinagdaanan ko mga kapatid, na mahirap. Pero alam niyo mga kapatid, itong bagay na pangako sa akin ng Panginoon, na kapag ikaw ay nagtanim, kapag yung pagtsatsaga mo sa pag-aabot mo ng kaluluwa, kapatid, ginagawa mo ng buong puso, umasa ka na mayroong kang asahan na gantimpala balang araw. Totoo po ang pangako ng Diyos. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Pangako niya para sa atin yan. Kaya huwag tayong matakot ipahayag si Kristo sa mga tao. Alam nyo, ito lang ang dapat nating katakutan. Ang dapat mong katakutan na kung walang tao na nailapit mo sa Diyos.
Yun ang katakutan mo. Yun ang nakakatakot. Kaya huwag natin isipin, ito kapatid, ulitin ko mga kapatid, gusto kong hindi dahil may reward tayo na nag-aantay na ibibigay ng Diyos sa'yo. Given na yun kapag nagtiyaga ka, nagtiis ka, nagtiyaga ka, given na yun. Okay? Mahalaga dito kapatid, maipaabot mo ang kaligtasan sa tao. Kasi ito yung kailangan ng tao. Lalong-lalo na ang mga kabataan sa panahon natin ngayon. Mako-considered ko mga kapatid itong bagay na to bago po ako mag-conclusion na reward na may ituturing yung buhay ng isang masama, makasalanan, na numbalik sa Diyos dahil sa pag-abot mo. Okay. Di po ba? Great reward yun. Kaya wag natin sayangin yung pagkakataon kahit na nahihirapan tayo. Okay. Ipaabot natin ang pag-asa sa tao. Tandaan natin, sabi ng Panginoon sa Matthew, yung last na sinabi niya doon sa Matthew chapter 28, 20, verse 20, I am with you always. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Okay? Kasi kasama mo si Lord. Hindi ka nag-iisa pagdating sa mission na to. Gawin mo lang yung ipinapagawa lang sa iyo ng ating Panginoon. Kaya yung mga nakikinig ngayon, kapatid, inuulit ko, given na yon, nandyan na, handa na silang anihin. Pero ikaw na lang ang inaantay ng Diyos na magtatrabaho sa pinapatrabaho ng ating Panginoon. Okay. Yung nakikinig ngayon sa mga bahay, lahat ng mga disciples na hanggang ngayon nakikinig at hindi pa kay nagtatrabaho sa kingdom ng Diyos. Inaanyayahan kayo ng Diyos magtrabaho kasi marami tayong aanihin na nag-aantay sa atin. Kaya ito po ang aking conclusions. Disciples are called to evangelize and be witnesses for Jesus Christ. Tinawag ka kapatid para mag-evangelize. Si Lord tumawag sa iyo. Hindi si pastor, hindi leader mo, kundi ang ating Panginoon. We are called to bring God's presence and power into every aspect of society. We must steward our calling until the Lord's return. Diba, huwag mong pabayaan yan, kapatid. Pangalagaan mo yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Mahalin mo yun. Kasi ang Diyos ang tumawag sa iyo. As we are essential to God's plan as harvesters of souls. Yan po yung iiwan ko sa bawat isa sa inyo. Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, pinapasalamatan ka namin sa mga salita mo. Panginoon, ang mga salitang binitawan ng iyong lingkod, Panginoon, nawa ay tumimok sa puso ng bawat isa na nakikinig ngayon. Kasi naghahantay ka ng mga laborers na mag-aani, Panginoon, ng mga kaluluwa. Panginoon, hindi ko to nais. Ito'y kalooban mo na nais mo, Panginoon, makita sa bawat isa sa amin. Panginoon, hinihiling ko ang Espiritu Santo ang siyang lumukob sa kanila upang magbigay, Panginoon, ng lakas at tapang
na loob, Panginoon, na kayang umabot ng mga kaluluwa na nandito, Panginoon, sa aming mga kapaligiran, Panginoon. Salamat po, Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa oras na to. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen and Amen. How many times have you wrestled with feeling unworthy? Outside looking in, like you and your sin don't belong. And that devil slips through, starts telling you you've been abandoned. You've heard all his lies, but the truth's been the truth all along. You have been chosen, seen, known, and loved every moment. Called by your name, yes, he knows it. So run like a child to your Father. You have not been forgotten. You have been chosen. If you want to see just how much a king thinks you matter, well, just look to the cross where love paid your cost in red. Oh, he did what he did, 'cause it's you that he's been chasing after, just to rescue your heart. He stretched out his arms and said, you have been chosen, seen, known, and loved every moment. Called by your name, yes, he knows it. So run like a child to your Father. You have not been forgotten. You have been chosen, seen, known, and loved every moment. Called by your name, yes, he knows it. So run like a child to your Father. You have not been forgotten. You have been chosen. You have been chosen. Come home to your seat at the table. Come home to your new family. Oh, a sinner who once was an orphan is now called a child of the King. You have been chosen, seen, known, and loved every moment. You have been chosen, seen, known, and loved every moment. Called by your name, yes, he knows it. So run like a child to your Father. You have not been forgotten. You have been chosen, seen, known, and loved every moment. Called by your name, yes, he knows it. So run like a child to your Father. You have not been forgotten. You have been
Thank you po, Pastor Raymir, sa message na hinatid mo po sa bawat kabataan at mga manunood sa atin tonight. At alam ko, marami po tayong natutunan, kaya we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines using this hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night, sa ating mga primary leaders na masipag na nag-mobilize for Friday. So salamat po sa inyo, sa ating mga pastors, disciples, leaders, and kung invite ka po dito, we pray na ma-involve ka sa ating mga online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan ang ating CJS Philippines Facebook page, ang ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts natin, let us make sure na minamaximize natin ito all for God's glory. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay. So sama-sama po tayong manood at magpuri sa ating Panginoon ng 6 ng umaga. So wag nating hahayaan na tayo ay late bagkus nandun tayo ng live mismo. And we also encourage everyone na Saturday pa lamang andun na yung mobilize at nirarally na natin ang ating invitation para makanood din ng ibang tao ng worship na at makarinig ng message na ihahatid sa atin ng ating buting pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless.